Nako mga Marze, nako Maris, yung pag-post ng screenshots ng private messages, nako posibleng paglabag ng ating Data Privacy Act o DPA, lalo na kung lumalabas dito ang pangalan, larawan o iba pang sensitive information tungkol sa isang tao. Private message ito at hindi dapat ikinakalat ang impormasyon kung walang pahintulot ng taong nagpadala nito. Taking a screenshot of a private message can be considered as processing personal data. Kahit na nga hindi specific ang pangalan ng tao pero madaling mang ma-identify, kumbaga isang blind item, ito ay posibleng paglabag pa rin ng kanyang data privacy. Ito rin ay labag sa kanyang right to privacy ng isang tao. Lahat tayo merong right to privacy na maaaring magresulta sa isang kaso for damages sa ilalim ng ating civil code. At kung tutuusin, minsan ang pagpakalat ng impormasyon na makakasira sa reputasyon ng isang tao sa pamamaraan ng internet through social media platforms, naku, dahan-dahan baka maging isang kaso for cyber libel as well. So unless ang information na to ay makaka-prevent ng damage, makakasave ng buhay ng isang tao, naku, wag na kayo magpakalat pa ng impormasyon, lalo na kung ito ay private message na wala namang patutunguhang magaling kung ikalat niyo pa. Kung itatanong niyo naman, ano naman po ang sinasabi ng batas tungkol sa cheating o pangangaliwa, lalo kung hindi pa mag-asawa, ay syempre naman ang pagtataksil at ang infidelity o unfaithfulness sa mga nasa dating relationship lamang o sa mga taong hindi pa kasal. Nako, sorry na lang po, hindi pa ito kinikilala sa ilalim ng batas. Ang pinoprotektahan ng batas natin ay yung merong mga pagsusumpa na they take each other as husband and wife. Dahil doon lamang po nagkakaroon ng obligasyon of fidelity and loyalty na kinikilala at pinoprotektahan ng batas natin, lalo na sa family code po natin. Ganon din sa ating criminal laws, ang kinikilala lamang ng mga taong ang mga kinikilala lamang ay mga taong legally married. Kaya sa ilalim din ng Revised Penal Code, ang paglabag sa duty of fidelity na yan, maaaring magkaroon ng kaso for adultery o concubinage o yung pakikipagtalik sa iba o magkaroon ng relasyon sa isang taong hindi nyo asawa. Unfortunately, wala ngang ganong proteksyon sa mga magbo-boyfriend o mag-girlfriend lamang. Kung tutuusin, di ba? Mas mabuti nang magkaalaman na ng maaga kaysa kung kailan kayo mag-asawa at magkaroon ng pamilya, ay doon nyo pa lamang malalaman na taksil pala ang inyong minamahal. Kaya't kahit na hindi Valentine's Day, yan ang ating pinag-usapan. In any case, ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dito. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!